and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. God is so good, He will give you angels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number 1 yan sa mga designers. Kasi sila yung... Parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories. Hello everyone and welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Noveno, your host for Season 3, and thanks God, it's another Friday, meaning to say another story that will be untold for today. Pero before anything else, guys, ayan mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, we would like to invite you to please do like, follow, and subscribe to our official fan pages. Siyempre, unang-una ng Ignis Novus Artist Management. In Facebook and in Instagram, that's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, our mother production, ang First Son Production. Please do follow, like, and subscribe as well to our official fan pages. In Facebook and in Instagram, that's First Son Production. And kung gusto niyo namang mapanood yung mga replays of our contents, including narito yung mga short reels ng aming upcoming corporate events and theater shows, please do follow and subscribe as well on our YouTube account at First Son Creatives. Ayan, and of course, syempre, please also watch our live every Mondays, Wednesdays, and Fridays. That's every 7 p.m. under Ignis Novus Artist Management. Syempre, every Monday, we have Chikahan with Mami Ray. Ayan, and every Wednesday naman, we have the Up Top Download Podcast. Now with Rian Aragon and Ryan Howe. And of course, every Friday naman ang Coffee Chat with the Ven Noveno. So make your 7 p.m. MWF a habit with Ignis Novus Artist Management. Ayan. At for today, no, guys, para sa ating mga ama, tatay, tay, daddy, dad, itay, erpat, pre, chong, at sa lahat ng mga kalalakihang tumayong ama sa buhay ng iba. Ano man ang tawag sa'yo, ano man ang kwento mo, at ano mang uri ng ama ka, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Hindi man kayo laging nasasabihan, pero gusto naming sabihin sa inyo lahat na maraming salamat. Salamat sa lakas na ipinapakita kahit pagod na. Salamat sa mga sakripisyong tahimik ninyong ginagawa. At salamat sa pagmamahal na hindi man laging nasasabi, pero araw-araw naman natin itong nararamdaman. Muli po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. At samahan niyo po kami sa isang makabuluhang episode na naman for today. Dito lang po yan sa Coffee Chat with the Ven Noveno. Ayan, so mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, hindi ko na po papatagalin ang ating special guest for today. He is the Akyat Aral founder and president. And syempre, isa po siyang production manager sa isang kilalang agency. So let's all please do welcome Sir Albert Atienza. Ayan, Sir Albert, welcome po to Coffee Chat. Hello, magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, so bumati muna tayo sa mga audience natin, sir. Ayan, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan, so, sir, dito, while we're having a conversation now, gusto natin chill lang tayo dito. So, we have coffee here. Ayan, so feel free to sip it po whenever you like it. Okay? All throughout the conversations, pwede po kayong uminom ng kape. Yes, excited na ako dito. Yes. At by the way, may bago kaming sorpresa para sa inyo guys later on. Unang-una yan today. Ayan. Sige, sir. Siguro warm up lang, no, for the both of us, sir, no. Sir, pwede niyo ba kami kwentuhan, no? Paano ba nagsimula ang Akyat Aral at saan ba ito nagsimula? Kasi mga panahon namin noon na mahilig kami mag-travel at umakyat ng bundok. Marami talaga kaming natuklasan, lalo-lalo na dun sa mga liblib na lugar. Kaya nakita namin yung mga community doon na parang
parang ang layo na nila sa opportunity sa mga lahat ng meron tayo dito sa syudad. Mhm. Kaya naisip namin na mga magkakaibigan na bakit hindi natin gawing may purpose yung pag-aakyat natin. Magdala tayo doon ng something sa mga bata. Kasi ang kulang talaga nila doon, lalo na yung mga bata, is yung education talaga nila. Kulang talaga sa lahat sila sa lahat ng mga, kumbaga, kung wala silang meron tayo ngayon dito. Kaya, ayun, nabuo ang Akyat Aral dahil sa pangalang Akyat, din aral yung edukasyon. Kaya, ayun, sobrang marami tayong pagkukwentuhan regarding sa Akyat Aral. Wow, okay. Doon pala nagsimula yun, no? It's very random kasi yung pinag-uusapan nga natin kanina, no, sir, like, umaakyat lang kayo sa bundok, tapos nakita ninyo yung difference from yung mga far-flung areas natin versus dito sa syudad at marami talagang kulang, Yes, no? oo. Na pwede nating itulong sa kanila. Sir, ano ba ang goal ng Akyat Aral overall? Paano ba siguro ang question ko is ano ba yung pinaka-mission ninyo kung bakit na itayo ang Akyat Aral? Kami gusto ko mas maraming mga bata kaming nakikita na nakangiti. Mhm. Then, kahit alam mong salat sila na merong nawala sila, 'di ba? Mhm. Pero sana kahit kami man lang kami maging kasangkapan na makapagdagdag o makapagdala sa kanila ng kulang nawala sila para yung pangarap nila na pag-asa doon sa pag-aaral nila ay kahit kami ay matugunan lang man lang namin. Kaya sabi nga namin sa Akyat Aral hanggat kaya namin, hanggat kaya ng bawat isa na umakyat at magdala ay hindi kami magsasawa kahit pagod na kami. Sulit naman pag nakita namin ang mga ngiti ng mga bata at ng mga magulang. Mhm. And yung flash sa screen natin, no, ito yung mga actual pictures ninyo ng mga natulungan natin sa Akyat Aral and majorly mga bata po itong mga ito, no? Yes. At talagang paano ang ginagawa niyo, sir? Kasi para alam ko sa mga nanonood sa atin right now, no, baka merong mga gusto ring tumulong or sumali dun sa advocacy ninyo for the Akyat Aral, di ba? Ano ba to? It's like, kailangan ba ng mga school supplies? Or paano ba? Pinapadala ba sila sa school? Or ano po ba yung kailangan na pwede naming maibigay sa Akyat Aral? Sa totoo lang, hindi namin kaya yung like eskwelahan, hindi namin talaga kaya kasi hindi naman kami ganun ka well off or may mga pera. Ang kaya lang talaga namin maihatid sa kanila is yung pangunahing pangangailangan nila. Like yung school supplies, bag, tsinelas. At saka yung napaka-importante dito is yung mga gamot para dun sa mga magulang. Kasi isipin mo, ilang ilog pa at oras nilalakbayan nila para magkaroon sila nun. Why not? Kung dalhin ko na lahat doon para parang isang taon, kalahating taon, meron silang supply. Para sa susunod namin akyat na next na taon, pupunuan ulit natin. Kaya, Yes. nagbuo talaga ako ng team na iba-iba. Like, may manggugupit, may mga medical and dental team na magbubunot ng ipin. May mga supply tayong mga gamot na ipamimigay sa kanila, may mga tsinelas, at saka syempre, ito yung talagang surprise ko sa kanila na ma-entertain man lang natin sila kahit isang araw. Yun, inagdadala ako ng clown. Oh. Yes. Okay, so marami pala to, no? Hindi lang talaga siya tungkol sa aral, pero rather meron ding health, syempre may entertainment, 'di ba? So napakalawak pala at ang ganda ng advocacy na to, no, sir? Kasi umakyat na kami, dali na lahat. Like, mga alamin ko kung ilang pamilya meron sila para meron akong 2 months na preparation.
feeling ko marami ng tao dun sa ating comment section eh. So, tignan lang natin. Yan, Yvonne, meron na ba tayong mga tao sa comment sections? Ayan, ang dami pong tao dito. From Joanna Bago, hello Living Things. Hello, magandang gabi po sa inyo. Jillian Balmores, my mom, hello po, magandang gabi. Yan, we have Zina de la Cruz. Good evening. Hello, magandang gabi. Roy Balmores, yan, gandang gabi sa ating lahat. That's my dad, di ba? Nag-comment din siya. Ayan. So, ang dami nating mga tao rate na nanonood sa ating comment section as well. Now, sir, mabalik tayo sa usapan natin. No? Kasi kung hindi ako nagkakamali, meron kang daughter of 6 years old, going to 7 right now. Kamusta naman po sir kapag sinasama niyo po ba siya sa akyat-aral or ano ba to, paano niyo napagsasabay yung pagiging tatay at pagiging president po ng akyat-aral? Sa totoo lang, hindi talaga biro. Hindi madali ang lahat. Kasi hati ang oras mo lahat sa trabaho, sa akyat-aral at sa family namin. Kaya siguro sabi ko nga kay Lord kailangan lang niya talaga ako gabayan kasi siya ang naglagay sa akin dito. So, paano ko pahatiin yung oras ko sa kanila? Ang kagandahan siguro talagang mabait lang ang family ko. Sumasama sila sa mga bawat mission namin, nagtutulungan kami, pinag-uusapan namin ang problema para hindi lumaki. Kumbaga, pagtutulungan namin kung anong kailangan ahead of time para hindi kami karambola pagdating ng oras na kailangan na pala itong mga bagay na to. Pero, ayun nga, good thing lang talaga, may mga mabait akong asawa at anak na sinasama ko talaga kasi gusto kong ituro sa anak ko ang tunay na ng halaga ng pagbibigay. Yung mga binibigay namin sa kanila, dapat matutunan din niyang palagan yan kung saan galing. Kasi nakikita yan sa mga bata na walang-wala. Diba? Siya nga na mismo, dadaling ko to, bibigay ko sa kids, sabi niya. Ang sarap sa feeling na makita mo ang anak na mga ganun. Nagtatanong, kailan nung next mission, Dad? Ayan, diba? Wow. And talagang na-imbued ng buong family yung mission ng akyat-aral. And hopefully magtuloy-tuloy to, no, sir. And later on, no, I hope meron mga upcoming pa tayo na mga next missions. Diba? Siyempre meron yan, of course. Diba? Yeah. Now, sir, ito naman, no, siguro I'm just a bit curious, no, kasi na-mention nyo kanina na hati ang oras talaga. And then, for sure, challenge yan, diba? Paano mo bibigyan ng oras yung sa akyat-aral, and at the same time, paano mo bibigyan as well yung sa family mo? Kayo personally, sir, paano nyo hinahandle yung ganong, kumbaga, hindi siya pagkukulang but rather, missing part of it. Paano nyo siya hinahandle na hatiin yung oras niyo sa akyat-aral at the same time sa family nyo? Sa totoo lang, sa trabaho ko pa lang, alam niyo naman sa ahensya natin, walang makakaagaw ng oras. Kung may trabaho, kahit saang lupalop yan, nagtatrabaho. Then siguro talaga, inuupuan ko lang. Or kape. Yung pag talagang gagawa ko ng timetable ko kung paano ko siya i-handle. Para hindi rin ako matataranta, kailangan meron na akong ito dapat nang gagawin ko sa family ko, ito gagawin sa trabaho ko. Ahead of time, alam ko na, kaya ang akyat-aral, kailangan nakahanay na siya kung kailan gagawin, and yung mga kailangan ng pamilya ko, kailangan ma-set aside ko na siya. Kaya marami tayong mga kaibigan din sa akyat-aral na kahit wala ako, tumatakbo siya. Kaya yun ang kagandahan dito sa Binokong Pamilya. Hindi kasi sa grupo lang ang akyat-aral, kundi tinuturing ko na siyang pamilya kasi sila yung kumbaga hindi lang ito about sa pagtulong Diba? Kumbaga andyan sila sumusuporta pag may mga kailangan advice, andyan sila parate. Ang pamilya mo andyan, at ang mga kasamahan ko sa trabaho hanggang sa boss, sobra ang galing. Kaya tinatanong nila ako, okay ka pa ba? Ganito, kailan yung next mo? Sinasabi ko dun sa kasamahan ko, may project ako baka
magawa natin ng paraan na ayan. Kaya, Aha. ang galing lang lahat ng mga tao. Siguro perfect na talaga yung mga taong nakapalibot sa akin. Kaya nagagawa ko to. Tinatanong ko nga rin ng sarili ko, bakit ko nagagawa to lahat? Sabi ko, pero minsan, ang sarap din umiyak minsan. Ang sarap din mag-isa. Then, balikan mo. Pero pag binalikan mo yung mga lahat ng success, lahat ang sarap sa feeling. Lalo na papalaki mo yung anak mo, yung pamilya mo na maayos. A very interesting ng story, no, sir? Kasi, kumbaga parang kahit na maliit yung balik sa atin or sometimes nga wala pang balik, di ba? Pero yung feeling na makatulong ka sa iba, yun yung reward mo, eh. Di ba? Yun yung nakukuha mong reward doon. Sir, ikwento mo nga sa amin, balikan natin yung oras, no? Yung the first time na sumama yung family mo po sa Akyat Aral, ano pong nangyari nung time na yun? Girlfriend ko pa lang yung asawa ko ay nakilala niya ako as Akyat Aral na ako. So alam niya na hindi niya kayang baliin na yun kasi ang Akyat Aral kasi is parang siya na yung pamilya ko kasi wala akong pamilya eh. Hindi ako lumaki sa magulang ko. Lumaki ako sa lola pero high school hanggang college mag-isa na ako sa buhay. Kaya alam mo yun na ayoko na dumating sa point na yung anak ko ay walang masandalang mga magulang. Kasi ramdam ko, alam ko yung feeling na yun na walang magulang na sasandalan. Kaya, nung mga panahon na kailangan sumama, kasi hindi yun ang mundo ng girlfriend ko. Siguro natutunan niya at doon na rin niya natagpuan na masaya din pala siya sumama sa ganon. Sumabay siya sa kung anong mundo meron ako. Hanggang nagkaanak kami. Baby pa lang, dinadala na namin yung anak namin sa bundok. Pinapakita na namin sa kanya yung itong mundo kong ginagalawan. Ito na yung saan si daddy masaya. Diba? Tuwing, alam mo yan, pag may nakakita akong may mga magulang na maraming salamat. Kasi may mga batang nagbe-bless na thank you at ang sarap sa ngiti. Para akong nanalo sa loto. Ang sarap sa feeling talaga. Hindi ko alam, yung sinatama yung sinasabi mo na wala nga balik, di ba? Puro labas. Pero iba yung balik sa atin. Yung stress level na pag uwi natin ng bahay, wala na yung lahat eh. As in, ang sarap ng matulog after ng outreach, after ng mga events na mga nangyayari. Pagising ko sa kinabukasan, bago na ulit ako eh. Nakakapag-isip na ulit ako ng sariwa. And iba talaga yung feeling, no, yung right after na makatulong tayo sa kapwa natin eh. Ito yung sinasabi natin na kumbaga hindi mo mapapalitan yung balik sa'yo, no, kasi ligaya yung pinag-uusapan natin dito and yung fulfillment sa sarili natin. Grabe. Diba? Sir, with all of your journey, no, kasi I think ang haba ng dinaanan nung journey mo sa Akyat Aral, tapos you being a production manager, tapos ngayon you're already a father, di ba? May anak ka ng, you have already a daughter of 6 years old, going 7. Yan. Now, sir, ano yung pinakamalaking sacrifice mo na kinailangan mong gawin all throughout your journey? Siguro, yung pangarap. Pero, alam mo yan, iba yung pangarap no, na makasunod ka doon sa parent mo sa ibang bansa. Na gumagawa sila ng paraan para makasama ka nila. Pero sinacrifice ko ang Akyat Aral na hindi iwan. Kasi doon nga, oo, andon. Maraming pera, makapagtrabaho, magandang buhay. Pero hindi doon ko nakikita yung hinahanap kong kaligayahan eh. Kasi tuwing ginagawa ko ang project, makakagawa ko ng mga outreach, ibang level talaga ang binibigay sa akin. Hindi ako nakakasakit. Ang ganda ng pakiramdam ko. Aanhin ko ang maraming pera
Sa ospital naman ako bagsak. Uubusin lang din niya yun. Totoo yan. Oo. Hanggat kaya kong ma-provide lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, hindi ko iiwan ang aking aral. Mhm. Mas maraming community akong matutulungan, mas maraming bata na may pag-asang yung mga pangarap nila na makapagtapos. Mhm. Diba? Mas marami tayong tumutulong, mas marami talaga, promise. Yes. Totoo 'yan eh kasi iba yung yung makikita mong nag-evolve yung mga tinulungan mo, 'di ba? Na unti-unti na sila, at least sila nakukuha nila yung or na kahit alam mo yung kahit kapiraso lang ng tulong yung ibinigay natin, 'di ba? Malaking bagay yun para sa kanila. 'Di ba? And balita ko sir, 'di ba, meron din kayong parang ginagawang mga activities sa barangay na tumutulong din sa mga individuals na, alam mo yan, to inspire them, yan, lalo na sa kanilang mga pag-aaral. Kwentuhan nyo nga kami, sir, about that. Sa ngayon, kasi HOA president ako, siguro na-inspire lang din ako kay Mayor Vico na, kasi sa Pasig din ako parang HOA. Maraming ganap, para maging maraming kwento, maraming mga bad reviews ng yung papalitan ko, yung sa HOA namin. Sabi ko, sige, tatanggapin ko pero babaguhin ko siya. Yung dating ito na ngayon. Hindi tayo pwedeng namulat lang tayo doon sa ganito na yung pattern na susundan, ito rin ang susundan ng bagong uupo. So, and siguro, makikita nyo sa daming pagbabago dun sa community namin. Like, gusto ko talagang sa community namin, like, yung safety ng community. Kagaya ng sa akin aral, yung safety ng mga volunteers ang pinaka number 1 kong priority. Dahil doon sa tumulong. Kasi anin ko naman yun kung may mga palpak o may mga aksidente o may na-disgrasya. So, ganun din sa community. Dapat lahat ng mga ninirahan dito safe. So, simulan mo sa mga CCTV, mga ibang mga kailangan gawin doon, talagang ibigay mo sa kanila yon. Pero kailangan i-involve mo sila lahat. Hindi pwedeng ako lang. Kasi, tao lang din ako, napapagod din ako. Kaya kailangan namin magkaisa lahat. Simple the way lang magsalita sa harap nila. Yun lang ang puhunan mo. Kailangan maging concrete, maging ka doon sa sinasabi mo. Totoo, legit. Hindi ka pwedeng lahat ng sinasabi mo ay puro kwento lang. Dapat may gawa din. Alam mo, totoo yan, sir. No? Ito kasi yung madalas nakakalimutan ng mga tao na kapag health worker ka or ikaw yung tumutulong, 'di ba? Ikaw yung nagbibigay ng tulong sa ibang tao, is alam mo yun, yung you're going to forget about safety of your staff. No, mali po yun, no? Kasi hindi ka makakatulong sa ibang tao kung ikaw mismo or yung mga staff mo nagkaroon naman ng problema. 'Di ba? So it's really, even though na ang focus natin is really to help the community, to help a certain barangay or whatsoever, kailangan pa rin dapat yung security and safety ng mga staff. Kasi tandaan po natin yan na walang maibibigay na tulong yung mga non-government organizations natin kung mismong yung staff nila is may problema. Yes. Diba? So it's really kumbaga, option yan ng mga organizations if they really want to push through. Kasi kung malaki yung risk over dun sa maibibigay nila na tulong, 'di ba? Kung ako man yung nandun sa point na yun, I will decide na safety first muna ng tao ko, 'di ba? Before tayo tumulong sa ibang tao, kasi mahirap tumulong kung ikaw mismo is kulang-kulang. Yes. 'Di ba? Saka hindi to laro, hindi to totoong buhay itong nangyayari. Correct. Ayun. Sir, kayo ba sa tagal ninyo with Akyat Aral, ano yung pinaka biggest challenge ninyo na encounter? Madami. Siguro nung nagsisimula. Siyempre, maraming mga problemang dadating na kasi medyo atat na atat ka pa gawin mga bagay na yun, pero hindi natin alam na marami palang mga na kailangan mong alamin, diba? Siyempre, pagdating din sa
donation, kailangan maging matalino ka, maging magaling ka doon. Kung paano mo ayusin, i-handle ang mga bagay na yon. Kaya dumating kami sa point na ang gusto naming sama eh. Para mas Yes, nararamdaman talaga nila yung effort nila, yung kung saan talaga kahit magkano yan, gusto ko sila mismo ang umabot para mas Yes. ibang level yung nararamdaman nila. Kasi kung bigay lang, ayun, ganun, di ba? Yes. So, ayun, siguro mabait lang siya kasi sinasabi ko kay Lord dahil itinuro niya sa akin yung tamang landas, tamang strategy ng pag-handle sa lahat, mula sa donation hanggang sa volunteers, hanggang sa mga partners, hanggang sa donors natin, hanggang sa community. Kasi hindi ka pwedeng pupunta ka lang dun sa community, sila mag-a-adjust sa'yo, sila mag-a-adjust, hindi, kami. Kayo dapat ang mag-adjust. Correct. Kasi porque tayo ang nagbibigay, sila na yung magmakaawa. Hindi po ganun yun. Kailangan may maituturo, may matutunan tayo sa kanila at may naituturo tayo sa kanila. Hindi pwedeng yun lagi iniisip ng iba, yung bakit nang nagbigay sila. Lagi. Alam mo, sir, agree ako dyan, no? Yung hindi lang donations ang hihingiin ninyo, but rather, sila mismo yung magbigay. 'Di ba? Doon sa itong mga batang ito, yung mga family na tinutulungan natin, far-flung areas, no? Para mas maramdaman nila yung feeling ng camaraderie. Wow, camaraderie! Spell mo nga, camaraderie. Di ba? Pero, kidding aside, sir, no? Magandang idea yon na hindi lang donations ang hihingin natin, but rather for them to volunteer mismo. Para mas maramdaman ng tao yung feeling na parati ninyong nararamdaman whenever you go out, no, kapag ginagawa ninyo ang akyat-aral. Yun talaga no? po ang purpose ng Akyat-Aral. Yung mga taong nag-donate ay mabago namin. Yung pananaw nila about sa pagdo-donate. Wow. Napakaganda, sir. Ang ganda ng mission ng Akyat-Aral, no? Sir, ikakat ko lang ulit, ha? Kasi balita ko meron ulit tayong mga tao sa comment section. So, silipin lang po natin sila. And by the way, guys, if you have any questions, no, for Sir Albert, just drop your questions on our comment section. Ayan. At itatanong po natin yan diretso kay Sir Albert. Okay. Ayan, tignan natin. So, Gail Alexandra is here. Hello. Hi. Magandang gabi po sa inyo. Rachel Pulion, ayan. Good evening po, David and Sir Albert. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ryan Alminye, good evening po. Ayan, magandang gabi po sa inyo. RJ Gutierrez, Ilva, hello, good evening. Ayan, may question po rito si Bevs. Ayan, sabi niya, hello Sir Albert, I really appreciate your advocacy. Akyat-Aral, what has been the most challenging part of leading a volunteer-based organization? Actually, question ko rin ito, sir. No, ano ba ang pinakamahirap na part or challenging na part sa, alam mo yun, yung sa mga organizations na ganito na technically, no, we have to make something out of nowhere. Diba? Anong pinaka-challenging part po sa inyo? Yung ng mga volunteers natin. Mm-hmm. Sa totoo lang, mahirap. Sobrang hirap na basta-basta ka na lang magsama ng volunteers kasi gusto nila. Mm-hmm. Napaka-ano ako pagdating dyan. Halimbawa, may volunteer na isasama. I-scout ko pa yan, i-stalk ko yung mga Facebook. Ano ba? Paano ba, how the way siya mag-post everyday? Kasi marami siyang makikita doon, marami siyang malalaman doon, marami siyang
maano doon sa pupuntahan namin. Baka doon pa lang masisira na yung pinotektahan naming napakahabang panahon. Nang dahil lang sa kanya ay masisira. Kaya Yes. bago pa, kailangan meron kaming convo, may kailangan namin i-meeting o kailangan namin mag-usap regarding diyan. Kasi di lang ito about sa yung pagbibigay. Hindi lang kasi dahil bibigay ka malaki ay sama na kayo buong grupo, isang company. Hindi, kailangan natin upuan kasi may mga set of rules din kami na kailangan nilang sumabay. Exactly. Hindi Oo. kasi porket meron lahat, kaya namin magbigay, organize nyo. Hindi po may mga sinusundan po kami na ito dapat may mga respeto sa isa't isa. Kasi iba-iba. Kasi una-una para hindi tayo magkakarambola sa organization, sa isang grupo. Huwag natin pag-uusapan ng politics sa loob. Huwag natin pagdedebatehan yun kasi hindi tayo mananalo dyan. Sila mananalo, tayo lang ang pagtatawanan. Pangalawa, religious. Kung ano man ang religious ng bawat isa sa sumasama, respeto namin. Kaya pagdating doon, walang kwentuhang mga ganyan. Kailangan may makuha kaming mga bagong ideas sa kanila. Kwento about real life. Kwento about yung success o may malalim kang dinadala. Pag-usapan natin, baka makatulong tayo. Di ba? Problema sa pamilya. Kaya sa akin, gusto ko pamilya talaga kasi nagpoprotektahan. Even kung sino man, poprotektahan. At ayaw na ayaw ko lang talaga is yung nagbababog. Alam mo yan, sumama ka dahil mayroong interesting na tao doon. Hindi about that Sumama ka dahil gusto mong tumulong. Yes. Masaksihan ang ginagawa natin. Yun. Kaya, sorry dun sa ibang organization, pero sinasabi ko nga, mas marami tayong natutulungan. Kaya, hindi to about patagisan o ng ere o pagalingan o famous. Wala pong ganun. Kailangan tayong magtulungan para mas marami tayong matutulungan. Actually, sir, agree ako dyan, no? Kasi, excuse me po ha, sa mga viewers po natin. Pero totoo kasi yun sometimes, no, meron talaga yung mga joiners lang na they just wanted to join for the clout. Diba? Wala lang. Gusto lang nila para lang masabi nila na tumulong sila. No, and it's very no-no. Although, wala naman pong masama no, na tumulong sa tao. Pero, sana, we have to make sure lang din na kasi may image na pinoprotektahan lalo ng Akyat Aral, di ba? They have this image na kailangan, hindi naman perfect, no? We're not looking for perfect persons. But rather, ang tinitignan natin kasi yung mabuting asal. Kasi by the end of the day, ano pa rin to it's public servant pa rin to di ba? And mahirap naman yung, let's say, sasama ka. Sorry po for the word, no? Again, sorry po for the word. Sasama ka pero maarte ka pa sa maarte. Ay, Diyos ko po, di ba? Ang pupunta natin, far-flung communities to mga to So, kailangan talaga Boy Scout ka talaga dito kapag mga ganitong laban, di ba? And of course, syempre, dapat, whatever shows on your social media, it shows the talk. 'Di ba? Kung alam mo 'yon, yung hindi yung puro yung bang ayoko sabihin yung word, pero yung, alam mo yung meron kasi tayong mga social lights, 'di ba? Yung bang parang yung parang feeling na kapag nasa social media ay kilala ako. So, I can do whatever I want. Very wrong. Di ba? It's a no-no talaga because we have these set of rules na kailangan pa rin i-follow. No? Well, I know for a fact, no, sir, I can connect. Kasi, graduate kasi ako ng nursing. So, sa nursing kasi we have mga community immersions. No? So, sa Baguio kasi, I graduated from Baguio. And talagang aakyat kami ng bundok just to see yung community. No, parang 3 times a week kami doon natitira. Then we're going to check mga health, ganyan. So, I really know kung saan kayo nanggagaling. Sir, no? I really understand that. Kasi, yun nga, ang hirap haluan ng politika. No? Kasi, itong mga taong ito, they just mind yung family nila.
Kasi doon talaga umiikot ang far-flung communities eh. It's not about social media. Minsan nga wala pang signal dyan. Walang social media, hindi nila alam yan. Di ba? But the good thing about is they are focusing really on their life. No, kung paano sila magsusustain and yung community itself. 'Di ba? And I think yun yung purpose ninyo. And napakagandang mission yan, sir. Sana magtuloy-tuloy pa yan. Yan, for very, very long year. Ayan. Ayan, pangarap talaga din namin yan. Kaya, kailangang protektahan. Totoo. Yung dignidad, yung integrity, and all. Ayan. Sorry, Yvonne, meron pa bang umabol sa ating comment section? Tignan nga natin. Ayan. Ano po, sorry, from Mark Romel Taniedo. Yeah, we love you, Kuya A. Ayan. Your Akyat Aral family. Ayan. From Debs po ulit. Ano daw po ang most emotional experience that you have while visiting a community, sir? Ito, feeling ko maraming ganitong experience, sir. Pero ano yung pinaka-hindi nyo malilimutan? Siguro yung kulang yung dala namin. Oh, And then, okay. may nakita ka na isang pamilya. Kahit ako nangingilabutan ako sa ngayon. Alam mo yun, hindi namin siya nabigyan kasi hindi daw nakasama sa listahan ng Sa listahan. Kaya, ako, umiyak din ako. Sabi ko, Nay, sorry pero yung nilista kasi nila, ito lang. Sabi niya, wala din kaming makain, wala din kaming mga gamot na ganito. So, sabi ko, next time, pag sinabing 100 family, dadala tayo ng 120. Kung magkaroon man ng problema ng ganito, hindi na mauulit. May mga encounter din kami na isang matanda na kailangan ng isugod sa hospital, mga ganun. Paano may susugod? Sobrang layo. Kami nga hirap na hirap kami pumunta. So, kaya kailangan marami tayong gamot na bitbit na pwede nating iwan sa kanila. Kaya, kung wala man tayo doon, meron silang mahinyan. Kaya sabi ko talaga, grabe yung mga nangyayari sa atin. Marami tayong mga na-encounter na doon lang natin nalalaman. Kasi dito hindi naman. Kaya ako talaga pag pumupunta ako sa community, kailangan ko munang ocular. Ano nangyari? Sino ba ang bagong kasal? Sino ang bagong pamilya? Sino ilan ba ang mga senior nyo dito? Ilan bang may mga sakit? Ganito. So, ayun, isa sa mga na-experience namin na mga emotional na mga outreach yun. Yes, that's, no, sir, it's very heartbreaking, no? Kasi, well, it also gives us a lesson, di ba, na dapat sa susunod, kailangan dagdagan natin, no? Hindi dapat sakto. No, yung dala natin, no? It's so heartbreaking na, sometimes kasi ganun talaga eh. 'Di ba? Hindi natin ini-expect na out of nowhere ay meron pa palang kailangan ng tulong. No? And it's a good thing na sir na yun yung naisip ninyo na kung 100 yung nakalista dapat 120. Dagdagan natin kasi we'll never know. Mas okay na yung sobra kaysa kulang. No? And kasi may mga ibang mga karatig na barangay, malayo pa, na nabalitaan nila nag-travel. Pupunta. Almost 3 to 4 hours nila. Tapos pagdating nila dun, wala silang sasabihin nila, hindi po taga-amin yan, hindi po yan na nakalista. No. Nandito siya. Bibigyan cater natin dapat. Huwag niyong na dahil malayo sila. Tingnan niyo nga kung gaano kalayo nilakbay niya. Kaya minsan sinasabay na namin sila sa may mga sasakyan o dala kami. Sinasabay na namin hanggang kung saan sila pwedeng ibaba. No? And it's, yun yung, iba yung feeling pa rin talaga na makatulong ka ng gano'n. Ito yung mga sinasabi natin ng mga unexpected na events. 'Di ba? So, kailangan talaga we really need, kapag mga ganito kasi kailangan Boy Scout ka talaga, 1, 2, 3 steps ahead ka parate. No? Ayan. So, sir, meron pa daw question dito sa ating comment section. Tingnan natin. Ayan.
From Bevs, from RJ Gutierrez Silva. Hi po, ask lang, among all your experiences with Akyat Aral, was there one moment that you touched your heart and made you realize that all your efforts were worth it? Wow, pang Miss Universe yung tanong niya. Ganda. Sobrang ganda ng tanong. Siguro, pag uwi mo, sasalubong yung mga batang, yung mga smiles nila, yung mga tawanan nila, yung walang humpay na pasasalamat. Yumakap pa, mag-bless pa. Siguro yon. Baon namin yan hanggang sa pag-uwi. Yung mga magulang, yung mga senior na walang humpay na pasasalamat. Babalik kayo ha. Diba? Sabi, kailan kayo ulit babalik? Bukas po, Nay. Gusto niya dito na kami titira. Pero biro-biro lang. Pero gusto namin patawanin sila. Pero sa totoo lang, Nay, babalik po kami, Nay. Sabi ko lagi sa kanila. Hindi po kami yung taong pumunta lang dito para magpa-picture. Kayo po talaga ang hinahanap namin. Hindi po kami nandito para sumikat, Nay. Sabi kong gano'n. Panalangin nyo lang sana na yun na mas marami pa pong magdo-donate, mas maraming nagdo-donate, mas marami kaming bit-bit. And it's very heartwarming, no? Ayan. Sige, tignan niya natin. We still have another question here. What kind of legacy do you hope to leave through Akyat Aral? When people hear the name Akyat Aral, what do you hope that comes to their minds? Gusto ko yung lahat ng mga member ng Akyat Aral magkakaisa. Ayoko nakikita sila na nagtatalo, nag-aaway, nagdedebate. Gusto ko nagtutulungan sila. Kung ano man ang nakita nila sa Akyat Aral, gusto ko i-adapt nila sa family nila. Doon pa lang, nakita ko ang Akyat Aral. At ngayon, nakikita ko talagang ang ganda ng flow ng buong. Hindi ko masasabing member. Ayoko kasi tawagin silang member. Gusto ko sila, kapamilya ko sila eh. Kasi dati may mga pasaway, may mga bulok. Tinatanggal ko na eh. I'm sorry word, pero ayoko silang maging cause para masira yung kami. Actually, totoo naman kasi yun, sir. Kasi kumbaga, parang sa kamatis yan eh, di ba? Kapag hinalo mo yung bulok na kamatis, magsusunod-sunod yan. And it's, I hope you understand. Ito na naman tayo eh. I hope naiintindihan po ng mga viewers natin kung bakit natin ginagawa yon. Because, alam mo yun, we're doing something good eh. And hindi natin siya pwedeng haluan ng alam mo yun, yung out of the public servant na side. Although, ando naman yung tawanan, pamilya pa rin to eh. Pero, yung medyo, alam mo yun, yung it's not morally accepted. Ang ganda ng word ko. Not morally accepted, di ba? Yan, pasensya na, but we really have to do it. Di ba? It's to protect as well yung Akyat Aral. May 50 kang pamilyang pinoprotektahan tapos may isa. Nang dahil lang sa isa. Yeah, masisira lahat, di ba? So, alisin na lang natin yung isa. Alisin na lang natin yung isa. That's the elimination of better good. Better, ano ba? Basta ganon. Para sa ikakabuti ng lahat. Ayan. Kalala naman din ako ng lahat ng mga na ayoko talaga ng kumbaga pasaway sa binibigay ko naman sa kanila yung gusto nila. Basta importante pag during outreach program, lahat alam na nila ang task nila. Ayokong sumama doon, napagod sila sa biyahe, napagod sila, antok sila, natulog lang sila doon. Gagalit. Ayoko rin po nun. Yes. Mamaya, may oras tayo doon. Sumama ka, gawin mo yung part mo. Okay, nagbigay ka malaki. Pero hindi pwede. Nag-volunteers ka. Yes. Ibig sabihin, sama-sama tayo para tayong pagod dito. Yes. It defeats the purpose kasi, di ba? Kung pupunta ka doon, tapos tutulugan mo lang din. Kaya, sa bagong, kompleto talaga yung program flow ko. Program, task ng bawat isa, ano na yan, nakahati na yan. Nakahati na. Pati yung mga, kung sino magpipick up, sino magdadala, sino yung mga sasakyan. As in, organize bago ako umalis. Ayoko kasing
may butas. Mhm. Ayoko nang kakarambola. Dapat yung isa sa luhan. Sobrang galing. Ang gagaling lahat ng mga nasa Akyat Aral. Promise. Pag sumama kayo, Synchronize, dun no? yung malalaman at maintindihan ng ibang level talaga. Mhm. Yung pagmamahal ng bawat isa. Yes, sige. And later on, sir, nabibigyan namin kayo ng chance. Baka meron kasing mga gusto. Pero syempre, then again, may screening to, guys, ha? Hindi tayo basta-basta, hindi porke gusto natin sumama, is i-accept na kayo. Right? Meron tayong mga set of rules na kailangan pa rin tignan. Okay? Ayan. So, Yvonne, sorry, do you still have any comments? Ayan. What is next for Akyat Aral? Oy, from Ryan How. Sir, ito, ano ang next level po or ano ang next plan ninyo for Akyat Aral? Plan or next project? Pwedeng next project or next plan? Plan for the Akyat Aral whole planning for Salagang. Mas gusto ko mas maraming mga toy library. Kasi doon namin na-realize na ang mga laruan na ibinibigay namin, parang isang araw lang, bunabukasan wala na kung saan nakakalat. Bakit hindi natin gawa ng isang bahay o library na doon lahat ng toy na pwedeng pumasok anytime yung mga bata. Then after maglaro, ibalik lang. Then next batch may mga andun. Pagbalik namin, buo pa rin siya. Buo pa rin, yes. Ilang toy library na rin ang napagawa namin, 2 pa lang, and then may library rin kaming nang napatayo sa tuktok ng mga bundok. Mahirap. Yun ang pinakamahirap sa mga projects namin. Paano ka lang sa inyo, napagpagawa na po tayo ng mga classrooms. Wow! And sa mga mahirap na far-flung areas, kaya yun ang challenge. Sobrang challenge yun kasi paano namin madadala yung mga materials? Yung materials, diba? Ang buhat ka ng simento, sako-sakong simento, di ba? Ayan, sa Nueva Ecija, nakapagpatayo tayo ng eskwelahan doon. Good thing din dahil nung nakita ng mayor na ang hirap namin sa pagpatayo noon, yun naman talaga purpose namin, mapansin. Pinagawan din sila na mas maayos na eskwelahan din, binagyan na sila ng mga teachers pa. Wow! Ang sarap sa feeling ngayon na kami ang nag-effort tapos nakita. Meron din kami sa Mindoro na tinayo sa tuktok ng bundok ng library. Tuktok talaga. Ang problema namin, paano namin madala yung mga materyales. Noong time, yung mga nagdo-donate, pupunta ako Mindoro mamaya, bibili ko lang to na mga materyales. Ilalagay ko sa paanan. Pagbaba ng mga estudyante sa school, pag uwi nila, may bitbit na silang hollow blocks. May bitbit na silang, tawag dito, mga yero or tulong-tulong hanggang madala. Tapos mga parent naman dun sa taas, unti-unti naman nilang binubuo. Yan. Siyempre, hindi ko babayaran yung mga parent kasi nagtatrabaho sa sila, ano papakain nila sa pamilya nila kung nakapost. Kaya lahat talaga pag napanood niya sa isa sa mga YouTube namin yung paano gawin yung ang library namin, ma-miss po kayo. Wow! Hindi lang kami kasing galing ng ibang mga naggawa ng mga content pero natural yung mga ginagawa namin. Yun yung talagang nangyayari. Yan, sige. Tignan natin yan, sir. Panoorin natin yan sa YouTube. And later on, bigyan namin kayo ng spot para at least may announce natin kung saan pwedeng panoorin itong mga ito. No? So, Yvonne, sorry, meron pa ba tayong comment section? Basahin lang natin real quick. No? Ano po ang dream nyo po para sa Akyat Aral? Meron pa po ba kayong another next level dream for Akyat Aral? Yun nga, sana mas marami pang mga classrooms na mapapatayo yes. and library and toy library. Yun. And malaking bagay para sa kanila yan para kasi pag magre-review sila o kaya may gusto nilang matutunan, hindi na kailangan bumaba muna doon kasi meron silang silid aklatan na pwedeng may magturo at may magbasa sila na pwedeng. Correct. Andun na. Kumbaga, inilapit mo na sa kanila. Correct, nandyan na. Di ba? Napakagandang napakagandang plano no na more of those coming, di ba, sa mga susunod na araw.
Ayan. From Mark Romel Taniedo daw po, ikaw ang dahilan kung bakit smooth at organized ang akyat-aran. Wow! Diba? And feeling ko naman din, sir, very synchronized kasi lahat nakaprogram na. No? Kasi mahirap din kasi yung sasaba kayo na wala tayong programa or wala tayong sinusundan flow. Kasi magiging labo-labo yan, sabog-sabog yan. Diba? At saka buhay ng mga volunteers dito ang nakadaya. Correct. Kasi Totoo. hindi biro po yung mga nilalakad namin, bangin, river crossing, sobrang haba ng lakarin. Kasi namin, ang mga bagay namin, nakakabayo, nakakalabaw. So, hindi namin pwedeng isugal ang buhay nila. Exactly. Totoo yan. Sa baba pa lang, sa plano pa lang, kaya ba may mga matatanda or may mga, ma'am, medyo mahirap po ang next time lang kung kaya ng mga 4x4 or mga sasakyan. Kain, ganun. Yes. Yan. Kaya Totoo. talagang ito, kilala ko naman sila. So fit sila. So go, laban. Laban to. Kasi mahirap. Hindi biro ito. Kagandahan din ng ibang mga 4x or off-roaders. May mga kaibigan na tayo, may mga kapatid na rin tayo na gusto talagang ang ginagawa ng akat-aral kaya nakapag-tie up na sila sa atin. Kaya mas napapadali na yung pagpunta natin. Diba nagkakaroon tayo maraming connections, di ba? Ganda, galing lang. Yun siguro, yun na, sinasabi ko, nagko-collect talaga ako ng mga tao na makakatulong dito. Yes. Hindi pare-pareho ang kanilang mga kahit tambay yan, basta importante. Bukal sa loob na tumulong. Hindi ka nagpapasaway, hindi ka maging cause ng problema. Ng problema. Go, laban tayo dyan. Yes. And alam mo, naalala ko lang to, sir, biglaan kasi napanood ko lang to somewhere and ever since nung napanood ko siya, tumatak na siya sa isip ko eh. Like, ang sabi kasi doon, kung hindi ka parte ng solusyon, huwag kang maging parte ng problema. Di ba? So, ayoko, ever since tumatak talaga siya sa utak ko. And I think this is something na pwede nating i-apply. Di ba? Whenever we're helping we're helping people. No? Kasi at the end of the day, no, buhay kasi ng tao ang nakasakripisyo dito. Yes, po. Diba? Kung magiging pasaway tayo kapag sumama tayo sa mga ganitong activities. Okay? So, sir, ready ka na ba para sa part 2? Ito na ang second segment natin, sir, no? Kinakabahan Very, ako, very special. So, guys, this is our new segment for today, no? And moving forward, we'll be doing this. Ang kaya mo ba ang tapang ng kape? Ayan. So, ganito ang mangyayari, sir, no? We have 3 cups here. Ayan. Bubunot po kayo ng question isa-isa from these cups, no? So, yung blue, pwede kayo mag-start sa blue, green, or red, green, blue. Kayo na pong bahala. Pero yung red, this is hot questions. Ang green natin ay naughty questions. At syempre, ang blue natin are memory questions. Ayan. Sige, sir, bumunot ka na ng iyong surprise question. Sana easy lang. Okay, ang question. Sige, basahin niyo, sir, ang question natin. May secret ka ba from your past na never mo pang naipagsabi or naikwento kahit kanino? Okay. So, may secret ka ba from your past na never mo pang naipagsabi o kinwento kahit kanino? Hindi naman pwede siguro ikwento dito. Di naman, sir. Meron or wala? meron. Pero, syempre, pagkatao ko na yan. Okay, sige. So, we'll respect that, no? Pero meron, of course. Meron yan. Sa ano na lang, maalala mo kaya o kaya sa... or pwedeng off-cam. Kwento nyo sa akin sa vlog natin. Okay, sige. Next question tayo, sir. Okay. Ito, parang naughty to. Naughty. Sige, basahin natin, sir. Bukod sa kiss, anong pang seductive thing na pwedeng gawin sa first date? Siguro, ano ba to? Personal experience ba to, sir? Basahin nga natin ulit. Bukod sa kiss, ano pang seductive thing na pwedeng gawin sa first date? Kayo ba, sir? Ano ba ginawa nyo sa first date? Bukod sa kiss. Ako kasi mahilig akong magluto. Wow! Mas gusto ko pang ipinagluluto ko kaysa lumabas. Kasi mas... Alam mo yun, yung feeling na pinagpaguran mo. Na,
pakain mo tapos ma-appreciate niya yung niluto mo. And, kaya, ako, kahit gaano ako kapagod sa trabaho, sa akit-aral, hindi ko pa rin ipinagpaano yung pagdating ng bahay ay malengke, magluto. Kailangan ipagluto ko pa rin ng pamilya ko. Everyday ko yan ginagawa. And may mga taong, they find that sexy. Di ba? That's acts of service, di ba? Yung ipagluluto mo yung family mo at the end of the day. Di ba? And then, siguro, not everyone would appreciate it, pero there are people that appreciate yung mga acts of services. Di ba? And yung pagluluto, sabi nga nila, di ba? Through a mind's, stomach, ano ba yun? A food is through, basta ganon, through a man's stomach, ganyan, Sige sir, next tayo, dito tayo sa hot question. Ayan. For the red one. Okay, basa sir. Biggest turn on and turn off to someone. What is the biggest turn on and turn off to someone? So, ano po ang biggest ninyong turn on and turn off to someone? Siguro nakilala mo siya na ganun siya kabait, ganun siyang pagkatao. Then later on, nag-iba na ang iba ng pagkatao. Nagbigla na lang siya, hawak, sakal ka na. Alam mo yan, hindi mo na alam kung paano makawala. Ayan. Kaya, siguro nangyayari yung mga bagay sa lahat naman. Parang may naalala akong dito, yung kasabihan ni SM Jello Ano yun? Nakita mo lang akong lumipad na turn off ka na. Manananggal pala. Ay, pero totoo po yun Like for example, at first, kumbaga parang pakitang tao lang pala lahat, in short. Diba? Tapos makikita mo yung tunay niyang ugali after. Kung kailan, wala na. You're already both tied up, 'di ba? So, well, hindi naman natin pwedeng sabihan yung mga tao na kailangan talaga, alam mo yun, sa buhay ng tao kasi we really have to uncover things, 'di ba, from our partner. So, yeah, it's really, well, hindi lang naman sa pagpapakasal or sa marriage itong pinag-uusapan natin, no, pwedeng sa pagkakaibigan din, 'di ba, or sa acquaintances na nakikilala natin, mga ka-work, di ba? And it's true. That's one of the biggest turn off. Now, how about yung turn on naman, sir? Kasi may turn on daw Tama ba? May turn on ba? Biggest, turn on and turn off to someone. Siguro, ako natuturn yan ako pag mabait. hindi lang sa panglabas na anyo, kundi may kusa talaga. Alam mo naman siguro natin lahat kung ano yung ibig sabihin na hindi lang ngayon, kumbaga ang tawag doon, hindi ko ma-explain, pero minsan bigla ka lang, may nakita ka kang kakaiba sa kanya. Di ba? Na hindi mo maipailawanag. Yan, di ba? And, ayun natuturn ako sa mga ganun, like, marunong ma-appreciate sa maliliit na bagay. Oh, that's very true, 'di ba? Kasi minsan hindi naman talaga kailangan na malaking bagay yung ibigay natin para lang para ma-appreciate natin yung value. No, and it's good reminder for us na even yung mga small things kung minsan yan yung mas memorable sa lahat. Diba? Ayan, so sir, maraming salamat po. No? Pero before we totally end, sir, I just want to ask for your advice. No? Ano po bang mga advice yung mabibigay po natin sa mga tao na, alam mo yun, they want also to help out or to reach out with other people. No? Anong marirecommend po ninyo sa kanila? As father or as... pwedeng as father or as akyat-aral, di ba? Siguro sa akyat-aral or sa ibang mga organization, siguro alamin natin, siguro natin, patutunan natin respetuhin yung bawat kasamahan natin sa pagpaplano, sa lahat ng bagay na saklaw mo. Kumbaga, kung sino maging dapat, hindi mo sila baliwalain. And then, ayun, siguro sa tatay,
kailangan lagi siguro, kailangan mag-usap lagi or kailangan magkaintindihan kayo ng partner mo. Kung meron na agad na nagsisimula pa lang, kailangan pag-usapan na para mabali na agad. Kumbaga hindi na lalaki. Kasi nakasalalay dito yung relasyon nyo, yung relasyon nyo at saka yung pamilya mo, yung mga anak mo, if ever, meron, di ba? Meron. Sayang yung binuon yung na panahon. Masira lang ng dahil sa walang kwentang bagay. Yes. Totoo yan, no? And again, sir, maraming salamat po na it's been an hour. Ang bilis na. Isang oras na po yan. Yes, ang bilis. Ang dami ko pang gustong itanong actually about Akyat Aral, no? But this time, sir, I'll be giving the floor to you. No, ito na yung chance po natin, no? For those na gustong mag-reach out to you, maging volunteers, or magbigay ng mga donations, saan po ba namin kayo pwedeng i-contact? Saan po ba namin kayo pwedeng mapanood yung mga activities na ginagawa ninyo? And if you guys have any upcoming events or activities, saan po namin kayo pwedeng puntahan? Yan. Ayun, meron akong vlog. Pasensya na kayo dun sa unang YouTube namin, medyo hindi namin nabuksan. Kaya gumawa po ako ulit ng vlog. Ito yung Akyat Aral Vlog. Diyan nakikita nyo yung mga activities namin, ang mga outreach namin from the past. At saka yung mga nakaraang pang mga video nandyan na rin. And ito po yung website, ito po yung Akyat Aral Facebook namin. Yan, Akyat Aral Facebook. Pwede po kayong mag-message doon or kaya doon sa account ko, sa Albert Atienza. And hindi naman po ako suplado. Nagre-reply naman po ako. Ayun. And ayun, may darating kaming project ngayon. Kailangan lang namin. Hindi ko pa muna siya pwedeng ilagay. Abang-abang na lang doon sa Facebook kasi ocular. Actually, nagsulat kasi ang dami talagang nagsusulat sa akin mga teachers. Ibang lupalop ng Pilipinas. Nakakatuwa magbasa. Pero, alam mo, hindi ko kaya silang i-accommodate lahat. Yes. Kaya itong teacher nagsulat sa akin, sabi niya, almost 13 river crossing daw, and medyo liblib na daw sila. Kaya napapanood daw nila ang Akyat Aral. Nababalitaan daw sila sa ibang mga teacher. Nakakatuwa kasi marami mga teachers sa mga iba-ibang mga lugar na nakaka-appreciate dun sa ginagawa namin. Alam namin, hindi kami, maliit lang kami. Sobra, pero, ayun nga, hanggat kaya talaga namin, hanggat kaya ng mga tuhod namin, di kayo magsasawa. Maabot din namin kayo, promise, maabot din namin kayo yung tamang panahon. And inaano lang namin, ayaw kasi namin kumuha ng mas marami kung hindi naman namin kaya I-accommodate, para yes. naman tayong nakakaawa ng paasahin natin sila. And, Correct. ayun lang, and maraming salamat po sa pag-imbita. Isang karangalan na may imbitahan ako dito sa show, sir. Hindi po talaga ako sanay sa ganito. Nasa likod lang ako ng camera lagi. Kasi si sir ay isang production manager. Ayan. And we really appreciate your time na sir for coming here. Ayan. So, but before anything else, before we totally end for today, again, we'd like to invite everyone to please do like, follow, and subscribe to our official fan pages. Ayan. Syempre with Ignis Novus Artist Management. In Facebook and in Instagram, that's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, with First Son Production, with Facebook and Instagram, that's First Son Production. And if you want to watch the replay of our live streams, including na po dyan yung ating mga short reels for our upcoming theater shows and even mga company events, ayan, you may follow and subscribe us in YouTube at First Son Creatives. And then, of course, we would like to invite also everyone to please do watch our live streams. That's MWF, 7 p.m. under Ignis Novus Artist Management.
unang-una na dyan, syempre every Mondays, ang Chikahan with Mami Ray, followed by Up Top Download Podcast. That's every Wednesday with Rian Aragon and Ryan Howe. And of course, Coffee Chat with the Veno. That's every Friday. So make your MWF 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. And of course, please do also follow me on my social media account. Yeah, in Facebook and in TikTok, that's David Noveno. And in Instagram, it's king_mo_ako. Ayan. So, sir, again, maraming salamat po no, for being our guest for today. And hopefully, marami tayong na-inspire na people, especially for those, guys for those na who wants to volunteer as well. But then again, may screening ito. You have to contact Sir Albert Atienza. Okay? Ayan. So, again, guys, maraming salamat for staying with us. As we always say, life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. See you again next week. Same time, same day. Bye, guys! It's another beautiful night, and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. God is so good, He will give you air angels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number 1 yan sa mga designers. Kasi sila yung... Life, parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories.